mga tinday-dung-day-dung-day. Welcome to our vlog. Wala lang intro-intro, real talk na agad ito. Ang bilis, ganun kabilis ha. Ganun kabilis. Real talk na agad ito. Heart to heart with my very special friend, Richelle. Nakita nyo na sa caption, siya lang naman ang nasa likod ng very successful na FB page, When in Rizal! Very overdue na to. Oo nga, tagal na nito. Mga 2 dekada na namin pinaplano. Mga 25 years, mga ganon. O hindi, pero alam nyo, again, siya po ang tao behind When in Rizal. At again, matagal na pong plano ito na mag-usap kami at ikwento yung naging journey niya sa pagiging successful niya nga dito sa When in Rizal. Grabe sa mga makasuccessful. Bakit hindi mo? Ang humble naman. Mana ka sa akin. Oo, alam mo yan, hindi tayo pinalaki ng mga mom sheets natin. Pero by the way, background muna, si Richelle, si When in Rizal, she is actually my friend since elementary days. Oo, natatandaan ko nga yun, Parilya siya, Perez ako. Oh, kaya lagi tayo magkatabi. Yes. Pati sa top, nagaganon tayo. Ang yabang. Ayan, hindi siya yung kasi, syempre, beauty and brains. Yung, so, yung kung ano yung kinahumble mo kanina, siya kinataas mo. Pero totoo, di ba? Hindi, totoo yun. Oo, totoo yun. Parilya, Perez. So, pagka, di ba, alphabetical yan, seating arrangement, magkatabi kami. In short, kaya kami naghahabulan sa top, nagkokopyahan po kami. Totoo, ayun po yung ano. Pag top 1 siya ngayon, hindi ko siya pinakopya ng time. Pag top 2 naman ako, top 2 naman ako rin top 2. Siya naman, ganun lang yun. May matututunan yung mga bata dito. Oo, mga galing. Oy, by the way, nandito pala kami sa Cafe Tita. Yes! Ang paboritong kapihan ng mga tita. So kapag ikaw ay very tita of the Philippines, tita of Taytay, punta ka na dito sa Cafe Tita. At dito na tayo magkape, magbonding. Actually, pang pamilya. Yes. O, diba? So anyway, kaya tayo nandito sa Cafe Tita kasi isa pala to sa client mo. Yes. And taga dito kasi ako sa Golden City. Okay. So nakakatuwa dati, dinadaanan ko lang to. As in, small cafe lang talaga. Oo. As in, ito lang. Okay. Tapos, after a year, nag-expand siya. As in, todong-todong expansion. So, bumilib naman ako. Sabi ko, ang bongga nito, in 1 year, ganun agad yung expansion. Galing, no? So, siya po ang behind na rin. Kasi, hindi ka na lang When in Rizal. Yes. You also do. Kumakain ng apoy, bubog. Sorry. Sabi ko na nga, paano talaga ito sa akin. Alam mo yan. Ganyan kami. Alipin kami ng salapi. O, diba? Tayong pera. Diba? Ganun talaga. O, hindi lang dapat mukhang maganda. Dapat mukha rin pera. Yes. Hindi, pero anyway. So, bukod sa When in Rizal, marami ka ng sideline. Marami ka ng side hustles. Pero bago tayo pumunta doon, tanong ko lang, kasi alam niyo, sabay kami nag-apply ng trabaho before. Diba? Sabay kami nag-apply ng trabaho. As in, nag-apply kami sa isang broadcasting company. Ano siya? Cable channel. Yes. Para magka-chat, magka-text. Text pa uso nun. Mag-text pa. Magka-text kami nun. Uy, meron daw opening sa ganitong cable. Okay, nalalaman nila yung edad natin. Yes. O, diba? Apply tayo. So, anyway, marami kaming pinagdaanan, marami kaming sinubukan. Kumbaga ako nakapasok sa broadcast industry, ikaw hindi muna. Hindi. Actually, pangarap ko talagang maging broadcaster. Pero ito nga, siguro, inano ni Lord na hindi ako talaga doon. Kasi parang, nung nag-apply ako, PUP ako, di ba? Eh, nung ganito lang yung score ko nung PUPSET. So, kasi pag sa PUP, may parang standard, nila, enrollment process is, kung sino yung mataas yung mga exam na grade, siya yung unang mag-e-enroll. Nandun ako sa mga, yung sumabit yung score. So, nandun ako sa last. Hindi ako nakapasok sa... Mascom ka din, di ba? Hindi. Advertising talaga advertising ka. And now, na-figure out ko kung bakit ako napunta sa advertising. Kasi ito talaga. True. Pero ka nag-apply ng reporter noon. Kasi nga gusto ko siya. Okay. Madaldal kasi kami. Hindi na po kami magkokopyahan nung high school, elementary. Mga, nasa top 1, top 2 noisy din po. True. Yung mga so, parang sabi ko nga sa kanya, di ba, parang noong mga time na yun, pinifigure, kasi pag after college, pinifigure out mo, ano ka, pagdating ng panahon. Sabi ko, sa kanya, recently lang, sabi ko, grabe no, God's plan is the best plan talaga, kasi hindi ka inilaan ni Lord sa broadcast industry, pero ngayon, boom ka sa When in Rizal. You even guested. Ano ba yung boom? Wale.
Wala. Nag-guess pa siya sa Eat Bulaga. So parang, ito talaga yung path for you. Ito yung plano ni Lord para sa'yo. True. Pero kailan mo ba pinanganak si Wen in Rizal? Talagang sakit na siya. Saan siya nagaling? Dito talaga siya galing. Kailan mo siya, parang paano mo siya naisip na, teka, gagawa ko ng Wen in Rizal? Ano siya, year 2019, that was before pandemic. Or siguro mga few months before pandemic. Nag-iisip na ako if babalik na ako sa corporate world or... Kasi before that, ikaw ay... Ako ay BPO, call center agent. Ayan, collections representative. Ayun siya. So, parang nag-iisip ako, babalik ba akong corporation? Tapos, alam mo yung torn ako kung babalik ako sa BPO or i-continue ko yung corporate career. Yes. Ganun. So, kung mag-advertising correct. Kasi tinry ko din siya eh. So, yun, sabi ko, nung time na yun, grabe, di ba? Nagvo-vlog ka na nun. Oo, pandemic. Grabe, halos lahat nagvo-vlog. Correct. Sabi ko, try ko kaya mo ng vlog. Tapos nag-iisip ako, malay mo naman maging successful, so hindi ko na kailangan mag-work sa corporate, tapos ito na lang yung gagawin ko, maalagaan ko pa yung anak ko. Yun talaga yung reason kung ba't ko sinimulan yun. Yan naman ang reason ng pagbitaw natin. Yes. So, nag-isip, mami talaga. Correct. Ayun talaga. So, saludo ako sa mga mamshi dyan. Sobra. Yes, na talagang... Yung isa-sacrifice mo. True. Isa-sacrifice mo yung career mo. Correct. Or kung itutuloy mo man, talagang sakripisyo pa rin. Correct. Kasi work and sa bahay, ang hirap. Ang hirap din talaga eh. So, dun nanganak si Wen in Rizal. Bakit Wen in Rizal? Kasi, naghahanap nga ako nun. Sabi ko, ano ba yan? Meron ng Wen in Manila. At si Wen in Manila, inspiration ko. Yes. Kasi may Wen in Manila na. At good thing, ikaw yung unang nakakuha ng pangalan na yun. Hindi, si Wen in Manila kasi. Yung Wen in Rizal. yung Wen in Rizal. So yun, si Wen in Manila kasi, more on website articles. Okay. So sinabi ko, bakit di ako gumawa ng parang Wen in, pero ibang atake naman. Tapos since taga Rizal ako, sabi ko, ang Rizal ang ganda. Alam mo yan, ma'am. Marami. We have the best overlooking city view, mountain view. So parang na-branch out mo yun na parang, why not feature our very own Rizal? Kasi, galing. True. Kasi parang parang product lang. Parang hindi naman yan mamamarket or hindi naman yan mabibenta kung hindi mo yung mamarket. Correct. Hindi mo yung advertise. So sabi ko, ba't hindi na lang ako ayun yung gawin ko. Ang galing. Diba? Parang yung mga contents ko more on taga Rizal. Ganyan. Yes. Kumbaga parang, bilang ikaw ay proud Taytayenyos. Yes. We are proud Taytayenyos. Nag-graduate kami sa Rosario Ocampo Elementary School, Taytay National High School. Magkatabi pa rin kami noon. Ganun kami katagal na po. Correct. Nagdalagan na talaga kami. Yes. Nag-asawa na lang kami. Friends pa rin kami. So parang, ang galing. Kasi yung goal mo, hindi lang basta parang mag-vlog. Ang goal mo is maging, alam mo yun, face of Rizal. So, ano yung parang bigat ng face of Rizal. Pero ano yung pinakaunang features mo nun? Dahil nga taga-Taytay ako, more on mga Taytay contents ako. Ang naaalala ko is yung first nag-trend sa akin na post is yung Jayla's Epalog. Ano yun? Epalog? Yung Epalog. Yes, mga photos. Kasi yun yung kilala din sa Taytay. True, yes. Tapos sunod yung St. John the Baptist Parish. Ayun yung unang. Nagsunod-sunod. Yes. Since yung mga, totoo yan, after nung trending post na yun, parang everyday, 1,000 likes na dadagdag. So yun doon ko na siya napansin, ano na to parang ang galing na. So, parang yun na yung calling mo talaga. Oo. Tapos yun, nung pero mag-isa ka lang, one-man team ka lang ng mga panahon. Was it hard? Oo. Hindi, nung umpisa, hindi naman ganun kasi hindi ko pa siya talaga, alam mo yun, dinidibdib masyado. Parang lang, fun lang nung una. Oo. Parang ito ay hobby. Oo. Okay. Parang tingnan natin kung saan tayo dadalhin nito. Parang ganung, mindset. Tapos sabi ko, sige, nagre-research ako like how to do content creation, yung mga ganyan. So sabi, wag lang daw ako magpapamiss ng isang content. So yun lang yung ginagawa ko. Everyday content, ganyan. Nag-pandemic. Correct. So sarado lahat. Okay. So ito na yung mga nagka-ask na, pwede ba akong padalan ng food, ganyan, feature niyo naman kami, ganun-ganun. May mga nag-PM na sa'yo. True, everyday. Ang galing. So nakaka-survive din kami ng pandemic kasi yung food talaga namin, ang dami nagpapadala. Yes, kaya po ganito na. Actually. True. Yung dati po katawan, anong vital statistics? Magkapayat lang kami nung araw. Hindi, mas mapayat ka naman talaga sa akin. Payat talaga. Payatot po talaga ako. Mas sexy talaga. Ito sexy talaga siya. Hindi naman. Kahit naman, voluptuous kaya. Ang sexy mo for work. Spell. Sexy. Walang spelling. Binibida natin na top 1 tayo. Tapos ang spelling. Walang ganun. Pero ang galing kasi nasaksiyan ko yung pag-grow mo from
Actually, grabe, hanggang ngayon, nag-uusap kami, kumusta na, may tao ka na ba, may nag-shoot na ba para sa'yo. Siya lang po talaga yun, behind everything. Nito ka na lang nagkakatao, nagkakaroon, nakakulab Dito na lang din. Ang galing. So, nahihirapan ka, but na-enjoy mo kasi. Oo, yun din. Tsaka, and actually, ang dami din nagsasabi sa akin na, yun nga, get people, ganito, ganyan. Pero kasi ang hirap pagka i-work mo yung branding. For me, it's very important na alam mo yung branding mo. Parang franchisee lang yun. Oo, na hindi kailangan ka basta magpa-franchise nang hindi mo alam kung sino yung dapat na pagkakatiwalaan mo with your product. Yun ang mahirap dito. Kasi, siya yung puso niya talaga. She's really protecting the brand, kaya medyo challenge talaga. So anyway, kung meron kang challenge na nalampasan, na gusto mong ituro sa mga nanonood ngayon, ano yun? Parang na-learn mo over the years of creating content. Ako marami ako nakaka-work ng mga content creators now, ganito, ganyan. So, kung starting content creator ka, don't look talaga kung ano yung makukuha mo. Yes! Kasi kung ayun agad yung titignan mo, ma-heartbroken ka. Oo, tsaka hindi, ma-demotivate ka kaagad kasi not everyone will like the post, will share the post. So, umpisa, ganun talaga. Tapos, yun lang, basta tingnan mo lang yung mga opportunity na laging nandyan for you kung may offer man. Kumbaga parang just enjoy the process. Take the opportunity always. Yes, take the opportunity, enjoy the process, eventually the monetization will come. Oo. Tsaka yung learnings everyday. Ang tanong, kumikita na si Wen in Rizal? Tumataba lang po. Humble lang po, humble. Lang po. Pero ngayon, when in Rizal, ano yung mga, kasi nakikita na namin, very trending mga posts mo. You are flexing the Rizal, minsan lumalabas ka na rin ng Rizal, may mga pinifeature ka na. Ano pa yung mga future plans mo for When in Rizal page? For When in Rizal, kasi parang ang laki niya, ang lawak niya, ang daming pwedeng gawin. So now, I'm starting na rin na i-penetrate na rin yung mga events, industry, ayan. So we are doing wedding content creation na din. Yes. So sa mga ikakasal dyan, if you need wedding content creator, diba, host, message, content creator. Masama mo ko sa package mo. Sa mga... sa icing weddings and events, rave lights and sounds, may content creator na tayo. Kung gusto niyo makakita ng sample, nasa Facebook page niya. Nasa o invite again. Like and follow. Naghang na po. Like and follow When in Rizal. Ayun, andun siya. And sa TikTok, When in Rizal Weddings and Events. Ayan, for collaboration po. Again, madali lang naman siyang ma-private message. Again, yung link ng official Facebook page ng When in Rizal, nasa description down below. So, yun lang. Yun, diba? Si Miss Richelle Perez Ragay, ang mukha, ang babaita sa likod ng When in Rizal. And I am so proud of you. Yes, I'm so proud of you too. Isa to sa mga naging inspirasyon ko si Mama Kulot. Grabe yung inspirasyon. Yes, totoo, diba? Simula na nag-start ka, follower mo na ako and supporter mo na ako. Mag-iyak pa ba tayo dito? Oo naman. Diba? And super supportive ito si Mama Kulin, hindi nagbago ever since. Kung ano siya talaga nung una, very humble, very matulungin. So, I so love you. Thank you so much. Nag-iyak. Sa July pa yung birthday ko. Iyak already. So, thank you so much. Naiyak kami dalawa. Naiyak nga siya. Yes, hindi kasi diba, ang mga magkakaibigan naman, tulungan lang naman. True. Sabi nga, nagpa-private message kami, sabi ko, wala namang, kasi diba yung iba kasi parang pag content creator ka, hinihila mo pababa yung kapwa mo content creator. Ang sabi nga namin, kami, hilaan kami pataas. Lahat naman dapat ganun. Kasi at the end of the day, ang goal natin is pakapagpasaya. Ang goal natin is to help local businesses. Correct, diba? To help local businesses, magtulungan tayo. Kasi there's no other way. Lahat tayo dapat pataas. Kasi mahila mo man yung isang tao pababa, wala namang benefit for you. Sure. Kung hilahin mo pataas. Correct. So, ganun lang dapat. Lesson learned for today's video. So, yun po. Again, maraming salamat. Thank you so much. Iiyak pa yan, no? Yes. And thank you, Kapitita. Maraming salamat. Ginulo po namin ng Kapitita. Yes. Actually po, nandito po kami sa mga pinto. Ayan. Wala pong makapasok. Ganun. Walang makalabas. Dahil nagko-collab kami ngayon. Yes. So, thank you so much, Kapitita. Maraming salamat. Bisitahin niyo sila dito po sa may Golden City
Taytay Rizal. Yes. So once again, maraming salamat. Yan po ang heart to heart. Grabe, very heart to heart talaga, naiyak eh. Oo, syempre naman. Hindi, sobrang ano ako, proud ako sa'yo. Kasi I know your struggle, I know na hindi ganun kahira. Kadali. Hindi ganun kadali. Diba? Hindi talaga madali. Akala kasi nila pagka content creator ka, open camera, daldal, shoot. It's not po. It comes with yung pag-content nandun na yun eh. But yung heart mo, yung passion mo with what you're doing. And the editing and all, na behind the scenes. Nanay ka pa. Oo, nanay pa. Diba? Ang hirap ako nga, dami ko tambak na video eh. Diba? So yun, maraming salamat everybody. And until next heart to heart, kung sino naman ang i-guest ko sa next vlog. Once again, ladies and gentlemen, mga dadong at inday, Miss Richelle Perez Ragay of When in Rizal. Thank you, Mama Colleen! I-follow nyo na siya, i-subscribe nyo na rin siya. May YouTube, di ba? Yes, YouTube, TikTok, Facebook. Follow nyo na siya mga Thank bebe you. ko. Bye! Heart, heart!